ako dahil nakita ko kayo uli. Ay, Oo, ganon. ma'am. Long time no see at no hear. Ma'am, dito Oo. tayo sa pagdepensa ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon pa nga ng issue, di ba? Kasi unang lumabas, hindi daw sumipot. Kumbaga parang dun sa mga balitang lumalabas, parang kasalanan ni VP Sara na hindi daw siya sumipot during that time, na ngayon ay nilinaw. At mag-isang hinarap, parang kagaya din, almost kagaya din sa last year, na pagdepensa niya. Pero nung mga unang part noon, meron siyang kasama, pero yun na nga, hanggang sa siya na lang mag-isa. Anong nakikita niyo po dito, ma'am? Wala nang masyadong though paulit-ulit lang yung mga naging tanong, which is yun din yung mga tanong sa last budget defense niya, na ang issue naman way back 2023 pa na issue po, Prof. Oo, Admar, no? Unang-una, yung clarification na ginawa mismo ni Chairman Alvarez, Pepito Alvarez, Chairman ng subcommittee. Ang tunay na storya diyan, ASEC ang pinadala. Ngayon, sinabi nga ni Congressman Alvarez, ang dapat yung second position sa OBP. Yun ay si Yusek Laika Lopez. At that time, I think she was sick. So si Congressman Alvarez ang nag-call. He made the call na i-defer na lang natin. Basta I can get a commitment from you na ikaw yung dadating. So yan ang nangyari. Nagpakatotoo si Vice President, siya ang pumunta at sinagot niya ang mga tanong. Naging very direct siya. At naging frank, I would say, na makikita mo ito lamang siguro sa kasaysayan ng OVP na si Vice President mismo ang nag-iisa dun sa kanyang side at siya lang mag-isa yung sumasagot. So it showed to everyone that she knew the activities of the OVP, she knew the budget of the OVP, at talagang makikita mo yung kanyang ginawang pagpe-present na iba ang institusyon ng OVP at iba ang person ng Vice President. So clearly, what she showed today is a leadership that we might be saying she's not prepared, but she showed to everyone that she can handle it very honestly, directly, and really frank about the questions and the answers she gave. Opo, speaking of questions and answers po, doon sa mga katanungan, naging subject na ito doon sa impeachment complaint at yun din yung naging sagot ni VP Sara as well as doon sa intelligence fund. Tingin mo ano pa? Kumbaga makakakuha pa ba ng traction yun? Bakit kaya inulit-ulit nila na matagal nang naging issue, sinagot na, nagkaroon na ng pagsasampa ng impeachment, pero yun pa rin, parang same as useless pa rin, bumabalik pa rin sila doon sa kanilang mga tanungan. May traction pa ba yun na maaring magbigay ng negative? Alam natin na nakaapekto yung, lalo na yung mga last year, di ba? Nagkaroon ng mga survey, medyo naapektuhan yung sa grado ng perception ng tao kay VP Sara. Pero pag inulit-ulit pa rin, meron pa bang epekto itong masama kay VP Sara, Prof? Tama ka, Admar, no? Parang gusto nilang i-present uli yung counter-narrative na narinig natin ng 2024, 2023, no? Unang-una, wala siyang confidential fund na for this year and next year, no? So technically, anong itatanong mo sa confidential fund? Pangalawa, tama rin yung sinagot niya that is a national security issue. Biro mo ang nagtatanong galing sa Makabayan Block, no? Pangalawa, 3 beses siya nabigyan ng unmodified opinion ng COA. Para mo tanungin yung sinubject ng COA sa mga issues, tama nga naman na dapat ang COA ang tinanong nila.
clearly, hindi naman mag-i-issue ang COA ng tatlong 3 years of unmodified opinions kung may mga issues. May tinanong doon si Congressman ko tungkol sa 3 million equipment. Maayos in-explain ni Vice President na ang sinabi niya, daan dun po na submit yung resibo, hindi lang tama ang pagkakasalansan. Kaya nga po nagkaroon kami ng manual of operations at linagay namin dun yung checklist. So makikita mo, may reform na ginawa ang OVP para sundan yung pagkakalista na hinahanap ng COA. Alam mo yung mga issues na lumalabas, usually yan, submissions lang, late ang submissions, mali ang submissions, o may explain. Certainly, nung minention ng COA na may 3 million pa sa equipment, na-resolve na yun kasi nabigyan ng unmodified opinion eh. So, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga issues na pinukol ni Tinio at ko. Consistently naman yung linya nila. So, parang ibinabalik yung issues na tinapon sa kanya at parang sinasabi, hindi naman yan na-resolve. Dapat maging factual tayo doon. COA issued 3 unmodified opinions for 3 straight years. Opo. Ang ginawa kasi nilang issue ngayon, ma'am, itong pinalulutang nila ngayon, no? Lumalabas sa social media, lalo na itong mga makakaliwang grupo, is yung mas na-highlight sa kanila yung pagtatanong ni VP Sara, which is nagpaalam naman siya kung pwede bang magtanong kung kaano-ano ni Kabataan Party List or ni Congressman Zaldico, si Kabataan Party List Rene Co, na nagtatanong sa kanya, which is pinayagan naman ng chairman ng committee at sinagot naman ito ni chairman ko. Ginawa nila ng issue yon. Sabi nila dito, squid tactics daw. Bakit hindi na lang daw sagutin kung kaano-ano mo ba si Mary Grace Piatos? Bakit hindi daw maipaliwanag kung saan ginastos yung confidential funds na malinaw doon. Tapos dito, after na ito, ma'am, after na ito, pero ano napansin niyo po, ma'am, doon sa kanilang pagtatanong? Tapos parang wala yata silang napiga na maaring gamitin. Tapos parang dito na lang, ito na lang yung pagtatanong na lang niya kung kaano-ano niya si Zaldico, yun na lang yung parang pinagpiestahan nila, ginawa nila ng angulo na parang against pa rin kay VP Sara. Anong tingin mo dito? Siguro doon sa tanong na kaano-ano mo si Congressman ko, hindi na yun dinuktungan ni Vice President simply because it will drag Congresswoman ko to the issues of the left and where she operated when she was an active member of the CPP and PANDF, and that is in the Bicol area, no? Hindi na lang niya pinalawak pero in-establish niya yung connection, which is an area of operation in Bicol. Ngayon dun sa pagtatanong niya na tungkol doon sa yung issue ng COA, sunod-sunod yung tinanong niya eh. Una sa COA, tapos sa travel fund. Nasagot naman ng maayos ni VP Sara yun. In fact, may detalye siya, may numero siya, kumpleto kung bakit ganun ang mga sinama niya. Hindi siya nagtago sa isang naratibo na nakikita natin na ginagawa ng iba. Ang makikita mo na ang budget niya minuscule compared sa budget ng presidente na 27 billion. Makikita mo na wala siyang confidential fund compared sa 4 billion confidential in intelligence fund ng Pangulo. At makikita mo, simula nang inalsan siya ng pondo ng Kongreso, ginawa niya ang kaya niyang magagawa doon sa pondong yon. In fact, yung increase na 93 million ngayon
ay nanggagaling lamang ah, sa DBM. Sila ang nag-suggest ng ganong amount at makikita mo naman dun sa report ni VP kung saan na ginamit. So, very transparent ang ginawa niyang proseso sa pagde-defend ng budget. Wala nang kulay, wala nang drama, direct to the point. Opo, bago lang si partner MJ, tingin niyo po naging mabait ba ngayon ang Kamara compare noong 2024 at ano kaya ang naging dahilan maaari bang mag-ricochet ang kanilang mga puna sa pangalawang pangulo kaya wala yung kagaya last time na kumbaga sabi nga ni BP Sara na may script na sinusunod? Oh, alam mo, Advan, napakabait. Biro mong tinatawag siyang Her Excellency, hindi mo magkaintindihan. Ilang beses sinasabi Her Excellency, Madam Vice President. So, ngayon siguro yung sinasabing parliamentary courtesy na extend sa kanya, makikita mo sa mga tanong, makikita mo sa na hindi freewheeling yung discussion, nakikita mong kinokontrol ng committee chair, both ng mother committee at ng subcommittee, makikita mo ang pagbabago ng hangin. At natutuwa ako at pumunta doon si Vice President kasi kung hindi ka pupunta doon, parang nanalo by default ang House of Representatives. Nakikita mo na walang script, na kahit may script yung dalawa, binabalik pa rin ang binabalik doon sa kasalukuyan. At makikita mo ang active role ng chairman, si Representative Alvarez, in supporting the Vice President by saying, ako na lang ang kukuha ng mga sa COA, ako na lang ang magtatanong, bibigyan ko kayo ng kopya. I mean, these things can be readily be made by by Tino and Co. But they chose to stick to their line. And that line is a makabayan line. Alam naman natin ang differences between the Vice President and the Makabayan Bloc. Certainly, yung threats to the national security, tama naman dun sa Vice President sasabihin, hindi ko pwedeng sagutin yan kasi national security aspect yan. What does that mean? I cannot be answerable to Tino and Co. who are part of the quote-unquote threats, who are now part of the parliament or of the legislative body. So it was a direct reply, and that is expected of her, knowing that peace and order is very important for her.